Vuelta Balentong 11, eto na naman tayo. Yun, isa sa mga paborito nyong event. Paborito rin sana namin kung hindi lang lagi nagkakaapaw o ano man. Para sa mga kasama natin mula noong 2010 pa, yung Vuelta Balentong talaga isa sa pinaka wild na lagi, no, na lineup, na event, na kumbaga hindi naman sinasadya, no, parang ang sinasadya lang naman natin is every event maganda yung lineup, ganun. At pero parang ewan ko nagkataon talaga na yung kada Vuelta Balentong nagkakagulo na sana hindi na nga mangyari ngayon, at syempre through the years na solusyonan naman namin. Pero yun nga, parang mga dating Vuelta Balentong, bukod sa napakaraming classic matches na nangyayari dito sa pangalan sa event name na to, sa event theme, yun talagang may umaapaw lagi yung venue, parang mostly ganun naman nagkakagulo yung yung attendance, no, kaya parang syempre bilang events organization na gusto natin maayos lahat, yun yung nagiging challenge palagi. Yung akala naming napaghandaan namin dati, kulang pa rin pala. Tapos syempre next event, paghahandaan mo yung nangyari nung last event, tas nagiging kulang ulit. Tas pero alam ko may mga ilan naman diyan na na naging maganda yung takbo, no. Parang siguro sa trauma na rin namin na lagi nagkakagulo sa ibang dating Vuelta Balentong, talagang hangga't maaari parang sinisigurado talaga natin yung yung linis ng lahat, no. Yung takbo ng programa, lahat talaga ng contingency, mas lalong pinaghahandaan. Medyo yun, parang siguro pinalad na rin tayo na mas may dagdag resources din tayo para siguraduhin hindi pumalya dito, hindi magkaberya dito, mga ganung bagay. Tas yun, kung laging ang may expected unexpected, ganun din pagdating sa sa event organizing na yun, sana nagawa natin lahat na na hindi magkagulo, no. Pwera na lang siguro kapag may tumahi kunyari sa gitna ng battle or yun yung mga mahirap i-predict, no, mahirap paghandaan. Pero ayun, no, syempre Vuelta Balentong, sakto talaga na naitama naman namin sa scheduling ng takbo ng tournament. Dito bumabagsak yung semifinals natin na mukhang nagugustuhan naman ng mga tao. Eto na naman tayo siguro sa semifinals na medyo pang finals daw yung dating. Sana ganun nga, sana naman lahat ng battles is pang finals naman yung dating. Andyan din syempre ang pagbabalik at paglalaban ng top 1 and top 2 most viewed battle MC sa buong mundo na si Sinyo at Shernan. Syempre may representation pa rin tayo mula sa iba't ibang lugar. May galing Mindanao, may galing Bicol, may Visayas represent, galing Leyte. Meron pa tayong international na di ba? Na guest na si EJ Power. Meron tayong 2x2 battle na ewan ko kung pwede ko na bang sabihin ngayon pero tingnan natin kung may magagawa tayo para sa 2x2 ngayong taon pa, no. At yun, balancing representasyon ng mga pinaka-deserving, mga pinaka-malulupit, pinaka-available syempre una sa lahat, at yung pagka-deserving din syempre nakabase yan sa itong mga nakaraang events, mga sinong aktibo, sinong tumatatak talaga, at sino rin yung tingin kong mas kailangan tangkilikin ng fans kung hindi nyo pa sila nasusundan talaga. Ayun, sana mabigyan nilang lahat ng hustisya yung lineup at yung pagsuporta nyo. Syempre, pansin nyo, hindi na talaga yung mga ganitong klaseng lineup, hindi talaga ubra na sa TIU. Bukod siguro kung gawin natin sobrang mahal ng mga ticket, tas pauntian naman yung manonood, no. Syempre gusto natin gawing accommodating sa lahat at balanse pa rin na abot kaya pa rin yung ticket kahit papaano. Gusto kong isipin na kahit may kamahalan na nga naman talaga yung ticket, ay hindi pa rin nga siya kasing mahal na mga ibang pinaggagastosan ng mga Pilipino pagdating sa iba't ibang events na hilig nilang panoorin. Isa lagi rin sa
ihinahambing ko, no? Yung presyo naman nito parang minsan yung mas murang event pa nga ng Flip Top, halos kapresyo lang ng isang pelikula. Yung pelikula, 1.5 oras o maximum na yung 2. Ito, para siyang 6 to 8 hours na ano, 'di ba? Once in a lifetime experience, mga battle na mga performance na hindi na umuulit literal, 'di ba? Parang isang beses nyo lang mapapanood do, yung MCs hindi na nila mauulit yung material nila, magkamali man o hindi. Hindi na nila mauulit sa susunod na gig, hindi na nila mauulit sa katulad ng sa tour or kung ano man. Kaya yun, gusto kong isipin na yun nga, parang nahanap pa rin natin yung tamang balanse ng presyong abot kaya pa rin at presyong kumbaga mabibigyan ng hustisya rin lahat ng gastos natin para sa ganitong klaseng setup. First time natin sa Metro Tent Pasig at ang pagbabalik natin kung tusin sa aking hometown, no, Pasig City. Kung naalala nyo, mga huling event natin dyan sa Pasig City mismo ay yung sa Guerrilla Radio sa Pasig Boulevard. 2010 pa yon. Ngayon lang tayo nakabalik talaga at nakahanap ng pinakasapat na venue para sa kailangan natin. At yan, no, para sa mga mas pamilyar sa events organization at lalo sa venue natin ngayon, pamilyar na kayo na hindi basta-basta makakuha ng petsa dito sa venue na to. Sa totoo, ilang taong ko nang kinukulit talaga tong Metro Tent. Lagi akong nag-check ng halos isang buong taon ahead, no. Kaso kuyari kahit December date yung habol mo, January pa lang ubos na yan. Kahit nung Ahon 13, kung tuusin, isa to sa mga sinusubukan naming kunin, pero talagang ubusan talaga yung mga petsa dito. Itong nakuha nating September 21, no? January pa lang, start of the year pa lang, nag-i-inquire na ako. Yung mga unang ilang petsang hinihingi ko, hindi pa rin available. Hanggang sinabi ko, sige na nga, testing natin. Sir, September, ano yung available dyan? Yun, mga March at hanggang May, doon na-confirm yung petsa. So, ganun kaaga pa lang, pinaglalaban na natin yung mga petsa dito. Syempre, isang medyo mahirap, no, is kung ano yung ganda ng mangyayari dito sa event na to, nagiging mahirap para sa atin na kung paano natin dadaigin para sa ahon, no. At tulad yan, nung pagkatanong ko pa lang ng September date, available nga yung September, yung December wala na. kaya syempre tinatanong ko kung baka meron ba silang sister company or sister venue na may rekomenda. Wala daw. So hanap-hanap ulit tayo para sa magiging ahon natin, no. Ganun pa man, yun nga, parang napakaswerte na nakakuha mismo ng petsa dito sa Metro Tent. Siguro yung susunod na petsa makuha man natin sa Metro Tent pang next year na ulit. Kaya tingnan natin kung gagawa natin mabibigyan natin ng hustisya yung buong programa, yung buong event, yung lineup na makakaisip tayo ulit ng magandang lineup kung kailan man ulit tayo makakuha ng petsa dito sa Metro Tent Pasig. Maraming bago rin dito sa logistics, sa preparation, sa paperwork, panibago syempre, yung sa TIU, sanay naman na tayo doon. Pero dito sa Pasig, ibang sistema, maraming requirements. Ganun pa man ay syempre parte na lahat 'yun ng trabaho. Nilakad pa rin naman namin lahat ng maaga para siguradong walang aberya, para hindi tayo mapahiya sa venue mismo, sa ibang suppliers natin at syempre sa inyong lahat. Pero at the same time, yun nga, hinahabol rin natin na tapatan ng production value yung venue. So marami kaming bagong itetesting dito, maraming kailangan bihisan, maraming kailangan ayusin sa sound system pa lang, para sa ganung kalaking venue. Syempre iba na yan para sa ginagamit natin para sa TIU. May mga bago tayong testingan, sana magustuhan nyo, sana yun nga, maging cost effective ba yung pag-invest sa ganung bagay na baka mamaya testing natin tapos hindi nyo pala nagustuhan. Sayang lang din yung gastos, no, na pwede sana pumunta sa ibang bagay. Pero
kahit mismong accommodation, syempre dati kung sa TIU tayo, medyo sanay na tayo sa mga tutuluyan ng mga MCs. Ngayon, change setting tayo, hanap tayo ng mga pinaka effective na lugar na yung sakto lang yung layo, sakto lang yung lapit. Hindi mo problema sa pag tawag sa mga MC sa transport sa kanila papuntang venue, mga ganung bagay. Dito rin nga pala sa Vuelta Balentong 11, mas maaga pa tayo lalo magsisimula dahil kailangan stricto talaga tayo makatapos ng curfew nila. At yun, sana walang aberya yung program natin. At sana nandun kayong lahat ng ganong kaaga. At sana yung mga unang laban mula yung buong lineup maging sulit para sa inyo kahit ganun kayo kaagad dumating at ma-enjoy nyo talaga lahat at makauwi pa rin kayo ng maaga-aga kumpara sa mga dating taon ng mga flip-top na inaabot tayo ng alas 6 o kaya Vuelta Balentong 11, Enigma Machine. Ito, onting analysis lang sa lineup natin. Syempre, simulan natin mula sa baba. Don Rafael versus Kilan, mga galing ng Process of Illumination at 1 minutes. Sana panoorin nyo ulit yung mga laban nila doon para makakuha kayo ng onting sense kung bakit para sa akin ay ilan sila sa mga deserving na umabot dito sa lineup na to. Parehong parehong well-rounded at kumbaga, 'di ba, parang ang dami na ring opinion ngayon tungkol sa meta o kung ano man, pero syempre ganun talaga yung evolution ng lahat, mapa MMA or kung ano man. Kung dati may mga mas nananaig yung specialists, habang pinapanood sila yung mga idol dati, pinapanood sila ng mga bata, syempre yung mga batang yun, lahat yun gumagaling ng mas maaga na lang inaaral yung mga techniques, mas maaga na lang na incorporate at na-testing at ayun, kaya talagang dumadami talaga yung mga well-rounded MCs na mapa-technical, mapa-komedya, lahat ng mga bagong techniques ng wordplay at ganun. Ganun pa man, gusto kong isipin na syempre kahit na dumadami na nga yung well-rounded, syempre hinahanap pa rin natin lagi sa bawat MCs yung paano siya bubukod tangi, 'di ba? Paano siya tatatak para siya makakapagpakita ng ng kakaiba. Hindi man bago pero kakaiba, 'di ba? At gusto kong isipin itong dalawa, sila Don Raf at si Kilan, balikan niyo yung mga battles nila, yan yung magandang halimbawa ng makapagpakita ng ng kakaiba na kahit na well-rounded sila, parang medyo pa rin, parang tumatatak pa rin yung material nila, at lalo sa kuyari minsan kung ikukumpara mo kunyari sa technique tulad ng personalan, 'di ba? Parang lagi ko naman pinapaalala sa karamihang MCs na hindi naman kailangan yung personalan. Andyan yan, parte talaga yan at kasama siya sa freedom of expression ng battle rap, Pero minsan yun nga parang lalo na kapag yung personalan ay hindi siya nakakapagpakita ng creativity or kakaiba, kung talagang pure shock value for shock value sake. Minsan hindi siya kasing 'di ba? Parang may mga tao na natitripan talaga yung ganun, At ganun naman yun yung battle rap ay para sa lahat. Para kung may taong may trip yung ganun, para sa kanila yun. Pero pagdating naman dito yun nga sa ibang MCs, kung balikan niyo yung dalawang battles, yung battles sila Don Raf at Kilan, yun yung mga magandang halimbawa kung paano kung paano makabuo ng round na hindi siya yung exaggerated nitpicking ng lumang linya o kung ano man. Magandang halimbawa siya ng paano bumuo ng round na nabibigyan mo pa ng kwento yung kalaban mo, tas nababaliktad mo pa yung kwento na yun, 'di ba? Na parang siguro kayo kung mapanood nyo na, parang may gets nyo naman kung alin yung
kwentong binebenta bilang totoo at yung kwentong binebenta bilang imbento talaga, 'di ba? Tapos yun, minsan may creativity talaga sa ganun at minsan na masasabi natin preferable pa nga minsan yung ganun na mas okay nang mag-imbento ka ng ng kwentong kapani-paniwala pero halatang hindi. Tas doon mo gagawa ng angle yung kalaban mo at parang yun, si Don Raff Skillan, parang napapakita nila yun at marami kayong mapupulot sa mga ganung klaseng performances, hindi lang mula sa dalawang to, kundi sa mga ibang 1 minute Luzon, makikita nyo kung sino yung nakakagawa ng ganun. Kesa sa, di ba, yung purong chismis, purong na yung may mga chismis na may real life implications at epekto sa mga di ba? Pero yun, sana tingin ko tong dalawang to handa sila makapagbigay ng ng magandang performance para sa inyo. Material wise, ang tanong na lang is kung ano yung adjustment nila pagdating sa big stage. Base sa sariling tingin ko kaya naman, pero syempre kapag andyan na, iba na rin yun. Hindi mo masabi kapag kapag sa in the moment itself na maraming factors talaga yan. Sana makapag-adjust sila ng mabuti at mapakita nila kung bakit sila deserving sa lineup na to at deserving ng susunod na laban pa sa flip top mapa, ganitong klaseng Vuelta Balentong type lineup o kahit yung mga hindi kasing big name lineup kung ano man, di ba? Don Rafael versus Skillan, tulad na lagi ko sinasabi, focus at enjoy at pakitaan nyo yung mga tao. Susunod naman, Casper at Hespero, mga Tacoma boys, mga Motos boys, versus Kenser at Mimak, no? At syempre, Casper at Hespero, mga representing NCR o kaya Metro Manila Division o kaya Luzon Division o ano man. At Kenser at Mimak, galing namang Tacloban, mga Visayas represent, Leyte represent, Waray represent para sa inyo. Ayun, no? Casper at Hespero, kita nyo naman siguro yung progress nila mula sa underground hanggang sa flip top. Dalawa sa pinaka gutom at porsigido talaga. Lumaban, makapagpakita ng bago, makapaghasa ng mga strengths nila at kahit yung weaknesses nila talagang kita ko rin yan, kung etong laban kulang pa sa ganito, tapos biglang next battle nag-i-improve yung part na to hanggang sa mapunta sa small room battles hanggang sa big stage battles. Kita naman yung progression nila. Yun, mga malinis yung dalawa si Casper at si Hespero, malinis mag-perform tong dalawang to. Tingin ko may factor din ng unpredictability pagdating sa paggamit ng certain techniques, yung akala nyo hindi sila malakas sa ganito, tapos biglang sa battle yun parang ganda ng rhyming, ganda ng punchlining, ganda ng paggamit ng ganitong reference or ganitong technique. Bukod dun, tingin ko malakas ang chemistry nila, which is napakahalaga talaga pagdating sa 2x2, no? Kahit anong galing nyo, kung kulang naman kayo sa chemistry, paminsan nagba-backfire pa lalo sa pagdating sa 2x2. At kay Kenser at Mimak naman, yun, gusto kong isipin na dalawa sila sa tumatatak mula sa Visayas Division sa mga one-on-one battles nila. Si Kenser siguro medyo mas unan yung nakilala dahil nakapag-ahon na siya at pero kung balikan nyo yung last battle ni Mimak, parang sila ni Deadline, parang isa yan sa mga dapat yung balikan. Kahit si Deadline lalo lakas na lang dalawa at lalo sila nakakapagpakita talaga ng ng personality at style. Lalo si Mimak, parang yun, very ang ganda ng minsan 'di ba, parang doon bumabagsak yung yung pinagkakaiba ng mga bawat MC, 'di ba? Parang kung pareho kayong well-rounded, ano yung diferensya minsan doon sa personality or sa overall style. Trip ko yung yung si Mimak, yung delivery at yung rapability napapakita niya, tas nahahaluan pa niya ng sarili niyang style na very don't give a fuck, pero hindi yung don't give a fuck na laging galit. Alam mo yun, parang
alam niya kung paano enjoyin rin yung sarili niyang material at yung sarili niyang performance o delivery. Cancer, yan, kakaiba yung sulatan. Syempre, nandun pa rin yung onting adjustment nila sa paano makuha yung kiliti ng Tagalog. Syempre, mga waray ito mga to. Pero, ganun pa man, tingin ko, naging sapat na yung previous experiences nila para mapakita nila, makuha nila yung kilitingan ng Manila crowd, lalo na alam naman natin may onting stereotype. Yung stereotype may onting katotohanan, minsan hindi rin. Siguro pinaka mag-adjust dito si Mimac dahil siya pa yung hindi pa nakakapag Manila crowd, pero tingin ko dahil sa yun nga yung sa style niya at sa confidence at sa skill set niya, parang hindi siya magpapaiwan sa tatlo na to, no. Tingin ko bakbakan yan. At yun yung kagandahan dito ng sa mga 2x2 battles ay kung hindi man natin maintay yung pag-usad ng individual careers nila sa one-on-one battles. Yung kagandahan nito sa 2x2 ay mas maraming napapakita agad, no. Dahil yun, obviously, mas maraming MCs na involved, iba yung dynamics ng battles, iba yung yung economics ng pagsulat, ng pagbuo ng mga rounds nila. Mas may chances talaga na yun nga, para makagawa ng kakaibang highlights at makagawa ng kakaibang tatatak sa mga sa experiences ng mga fans na para suportahan sila lalo sa mga susunod na event, kung mapaahon sila ulit or kahit anumang minor battle o kahit sa gubat ulit o kung saan man tayo mapadpad. Yun sana yung makakuha natin dito sa 2x2. At yun nga, yung niluluto ko na para sa 2x2 mismo, no. Next, Manda Baliw versus Katana. Ayun, man, parang hirap actually, itong lahat ng mga susunod na battle dito sa lineup, parang kutob ko, medyo may ideya na kayong lahat kung ano yung aasahan natin. Ang hirap na i-breakdown sa bandang bagay na hindi nyo pa naiisip siguro para sa sarili nyo. Parehong may comedic skill, pareho rin may technical ability, parehong unpredictable yung styles. Paano ba? Parang halos in a sense, well-rounded pa rin silang dalawa. So, hindi siya masasabing style clash. Magiging style clash na lang siya sa pili ng strategy ng bawat isa. Kung yung isa is balak niya mas mag-technical tong battle na to, tas onti lang yung komedya niya. Tas yung kabila naman, sobra sa komedya, bawas naman yung technical. Doon na lang siya babagsak . Gusto kong isipin is overall fun battle. Makakita tayo ng next level evolution nilang pareho, ni Manda Baliw at ni Katana. Manda Baliw, syempre, medyo mas veterano na sa overall hip-hop at sa battle rap scene. Katana, isa sa pinakamainit na up-and-comers, alam nyo na yun. Yun, di ba? Sana, sana sabog yung venue, sabog yung mga tiyan nyo sa kakatawa. At busog yung mga diwa nating lahat sa kung ano man ihahanda nila, mapakomedya man o technical. Yun, pareho naman silang sapat na sapat yung kumpiyansa para sa big stage. Hindi nako-questionin yun. Yun, sana maging enjoyable talaga. Next naman, Husky versus Cripply. Parang gets nyo naman ata kung ano yung mangyayari sa ganitong battle . Medyo unpredictable na lang dito para sa akin is, kilala nyo si Cripply bilang unpredictable lumetra o luminya. Hindi mismo sa angles, pero sa linya, no, yung bigla siya may bali. Pero si Husky naman medyo unpredictable yung approach, yung overall strategic approach sa battle. Hindi natin masabi, 'di ba? Yun nga, parang gets natin kung ano yung forte ni Husky, pero syempre gusto niyang ipakita talaga na kaya niya rin gumawa ng ibang magpakita ng ibang skills at techniques. Tingnan natin kung ano yung susubukan niyang gawin dito, kung susubukan niya bang tapatan yung pagkalamang ni Cripply sa rap ability o hindi, o kung talagang stick to his guns lang siya, stick to his strengths na
gagawin niya lang mas nakakatawa lang talaga siya. Hirap rin sabihin baka mamaya si Cripply pa yung sobrang magseryoso dito. Malay natin, di ba, parang may galit pala siya sa mga nagko-crossdress, hindi natin masabi. Overall, yun nga, sana overall entertaining at overall dikdigan na laban. Paano ba? Applicable pa rin siguro dito yung expected and unexpected, no? Sa ganito kagandang matchup, no? Isipin mo, yung ganitong matchup nga, pwede na nga yung headliner sa ibang lineup, no? Pero, ayun, sana goods na goods silang pareho. Si Husky, no? Lagi naman maasahan yan, pero ganun pa man, lagi rin siyang busy sa pinapangarap niya rin sa buhay, lahat ng ibang kilos niya sa labas ng battle rap. Tas lahat rin ng kilos niya sa loob ng hip-hop mismo, yung music nila sa No Manas at sa kilos nila sa Rehip Mo. Tas si Cripply naman, medyo yun, parang kutob ko, parang trip niyang umarangkada talaga ngayong taon at sa mga susunod na taon, no? Kung lagi niyo rin siyang inaabangan na sa mga previous years na makabalik agad. Ito parang tingin ko parang nakabakate at buwelo na ng mabuti si Cripply para makapagbigay ng sunod-sunod na mga laban at sana lahat top-notch quality yung maihahandaan niya. Next, M-Site versus Zendluke. Siguro kung may mga po-point out ako dito sa matchup na to na hindi nyo na naisip para sa sarili nyo is parang siguro yung pinaka nakikita ko dito is battle of the paano ba, hindi underrated pero masabi na natin onting underrated pero para siyang battle of the spoiled kayo masyado sa galing nilang dalawa, parang ganoon. May mga tulad yan kuyari kay Zendluke, parang may mga onting opinion tungkol sa nagagawa niya sa mga previous battles niya na parang wala na daw bago, wala na daw medyo nakakaumay na. Pero ako para sa akin hindi. Parang lagi nga siyang may bagong pinapakita in terms of rapability, in terms of rhyming. Yung rhyming niya napakatindi na, parang nagkakataon kasi at yun nga kay Zendluke at kay M-Site mismo, parang masyado na kayong nasanay sa taas ng quality ng pinapakita nila. Parang nagiging mahirap ng talunin lagi yung ganun Tas kapag hindi nila naabutan or kunyari natapatan man nila yung last battle lang, para sa inyo step down na kaagad siguro yun yung parang medyo gift and a curse nilang dalawa sa skills nilang pareho. Si M-Site yan, si Terminator, laging kahit anong putang ng galing ng pinapakita niya, kada battle, kada improvement, anumang style yung kaya niyang sabayan at patunayan na kaya niya rin maging epektibo. For some reason, yun, parang lagi pa rin para sa akin, tingin ko, lang yun pagiging spoiled na lang din ng ibang fans, no, na yun nga, parang nakukulangan pa rin sila, tas parang, dalawa rin sila sa, pinaka prolific din lumaban, si Zendluke, napakabata pa lang yan, pero grabe na yung yung track record niya sa dami ng laban at ni isang beses siya pumalya, ni isang beses siya dumating na underprepared, ni isang beses siyang parang kahit ata choco stumble, wala pa yung si Zendluke kahit isa yun, parang ganoon yung yun yung nakikita ko, M-Site, Zendluke, battle of the ano ba magandang tawagan dun? Sabihin na natin the LeBron effect, no? Yung masyado kayong spoiled na sa tagal na ng ganong kataas yung level nilang pareho, nakukulangan pa rin kayo. Tas feeling nyo hindi ka abang-abang, pero para sa akin ito siguro isa sa mga sleeper battles of the event na gano'n na nga yung estado ng pareho nilang pangalan, pero for some reason baka yun maging sleeper battle of the event pa rin to. Susunod, punta na tayo sa Isabuhay semi-finals, Slack 1 versus Vitrum. In a way, rematch na rin to dahil naglaban na rin sila sa 2x2 dati. Ganun pa man, leaps and bounds na rin yung improvement nilang pareho mula sa panahon na yun.
parehong may kakaibang ano, unpredictable siguro yung ano yung mga balang nilalabas nila, no? So, kung ano man yung pagkakilala nyo kay Slack 1 sa mga dati niyang laban, kung hindi nyo siya inaasahan na mag-improve, biglang ganun, biglang makapaglabas siya ng bala na ano, putang na, parang sobrang galing na neto ng improvement na to. Ganun din kay Vit, kung masyado kayo nadadala sa kung ano mga stereotyping pagdating sa mga MC sa liga, akala nyo hanggang nakakahon lang si Vit sa ganito, tas puta every battle na-improve. Ayun, nakakatawa na ano, puta, at least na mas lalong humuhulma yung mga individual styles nila. Mas lalong na-appreciate, lalo kung yari sa pagdating sa yung sinasabi natin ano, dark humor or brand of humor, kung dark man yan o light o kung ano man, pero yung brand of humor ni Vit, mas lalong na-appreciate yun, nakakatawa yung ganun, no? Parang ibig sabihin, ano, kumbaga, lumalawak yung appreciation nyo bilang fan sa napaka dami at napakayaman ng styles sa buong liga, no? Wala puta, isa buhay ito expect the unexpected, ano pa ba kailangan kong sabihin? Kita nyo naman yung buwelo nilang dalawa, lamang si Slack sa delivery, pero ganun pa man tingin ko si Vit, kaya niya talaga parang hindi pa siya nakikilala para sa ganun, pero naniniwala akong kaya ni Vit tapatan man yung delivery ni Slack. Baka mamaya bigla nga siya magpakita ng ano, ng rat-rat na ano, na rhyme schemes dun sa ano. Syempre magkakaano, ewan ko, ano ba tawag sa ganito? Social class ano? Social class disputes. Kung ano man, pero ganun pa man, siguro yung skills rin nilang dalawa is ano, kaya nilang laruin yung ano nila yung stereotyping sa sarili nila no. So kung kay Slack, kung ano man yung stereotype na, ewan ko ba't kayo naniniwala sa kung ano man tungkol sa 3GS, siguro naman itong mga huling laban, yun nga napapatunayan niya na bukod sa hindi lang totoo yung mga ibang ano, paratang sa kanila, hindi sila nakakahon sa ganun. At ganun din kay Vitrum, na kung ano man yung stereotype na akala nyo kay Vitrum, hindi siya nakakahon sa ganun. Di ba, yung parang mamaya sasabihin nyo, purong aktivista lang o kung ano man. Hindi tingin ko pareho silang outside the box talaga pagdating sa ano, may pareho silang may self-awareness pagdating sa ano, sa paghahanda nila o sa pagiging MC nila para lagpasan yung mga ganun, yung stereotyping, para i-anticipate yung expectations ng fans, the expectations ko, expectation ng kalaban. Tas nagiging doon lumalabas yung matinding chess match di ba, na ano akala mong ilalabas ng kabila, paano mo i-counter yon, paano mo i-counter yung counter niya, ganun bagay. At yun, sana panalo tayong lahat dito sa Slack 1 Vitrum. Ganun pa man, expect the unexpected. Kung pwede lang yung isa buhay, lahat purong finals na lang talaga. Pero yun, at ganun din dito sa GL versus EJ Powerman, parang wala puta. Ang pa bang sasabihin ko tungkol dyan, tangin. Dalawa sa ano dalawang halimaw. Hirap. Tanga na, parang ba? Parang laging may bago si GL, lagi ring may bago si EJ. Pareho ring may strengths, pero kung ano man yung hindi strengths nila, kayang-kaya rin nilang ipakita na kayang-kaya nilang ano, biglang maglabas ng ganung baraha na ano, na kala nyo hindi ako technical, boom, technical. Kala nyo hindi ako nakakatawa, boom, ganito. Kala nyo kulang ako sa concept, kala nyo kulang ako sa ano, ganitong ano, sa aggression, sa stage presence. Parang isa siguro to sa magiging ano, paano ba? Hirap i-jinx wala na lang akong sasabihin, tanga na. GL versus EJ Power, abangan nyo yan. Sinyo versus Shernan. Ang weird no, na yung top 2 most viewed battle MC sa buong mundo, somehow parang tutulugan pa ng mga tao yung matchup na to.
siguro i-analyze natin na lang natin yon kung bakit siya tutulugan. Siguro may demographic na mga tao na tinutulugan to dahil feeling nila parang kung si Sinyo na yan eh. Tas matik may crowd na lagi si Sinyo at parang hanggang ganun lang at wala daw bagong ipapakita o ano man. Ewan ko parang for some reason parang in others din yung yung fan base ni Sinyo. Tapos pagdating naman kay Shernan, akala nila parang ganoon na simple lang yung ginagawa niya o kaya hindi mahirap o kaya baka feeling nila magko-concept na kakaiba o ano. Pero ewan, parang sa akin parang patunay naman yung mga dating laban ni Shernan na kung kailangan, kung bakbakan, kung may paano ba, hindi naman to high stakes dahil wala namang titulo ng most viewed o kung ano man, pareho naman sila magiging mas most viewed dahil sa battle na to, no? Hindi naman sila naglalabanan para sa titulo ng kung ano man, parang the joke king ng liga. Wala namang ganun pero at dahil doon parang feeling ko dahil medyo tinutulugan tong matchup na to bilang parang token big attendance battle at token laugh trip battle ng gabi. Feeling ko lalong-lalo silang magtotodo, lalong-lalo sila magbibigayan at ano naman yun parang hindi naman kahit naman yung mga concept, kaya mga ibang concept battles ni hindi naman sa pagiging friendly yun ni Shernan hindi naman sa pagiging friendly battle yun more of may sinusubukan talaga siyang concept tas yun, 'di ba, para may iba siyang target na na demographic na i-entertain. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya kaya ewan ko sa mga tutulugan tong matchup na to. Sana kainin niyo yung salita niyo para kapag pareho sila nakapagbigay ng putangan ng kakaiba. Pero kung hindi, wala, ganun talaga, 'di ba? Ako yung kakain ng salita ko. Pero yun pagdating sa skill sets ni Sinyo at ni Shernan, lalong-lalo na nung pagsimula nilang pareho. At lalo siguro kay Sinyo, parang laging may mga anti sa style nila na parang akala nila madali lang. Pero hindi, ibang skill talaga yung kumbaga may skill yung simpleng bagay na gagawa mong komplikado at napapakita mo yung creativity at art neto sa pagiging komplikado niya. At yung kabila naman nun, yung komplikadong bagay na gagawin mong simple pero ganun pa rin ganun pa rin kaganda yung level of creativity na para ma-appreciate mo yung simplicity ng isang bagay So, si Sinyo medyo ganun Yun parang yung mga syempre yun kuyari kung anuhin natin yung perspective ng mga taong hindi sobrang hilig sa jokes, ang punan nila lagi sa ganyan is parang corny naman corny naman o kaya madali lang yun o kaya ko yan isulat Pero yung dun pumapasok yung ibang overall skill set ng battle MC at lalo na ng isang Sinyo na 'di ba parang yun parang may hambing natin yun sa 'di ba? Isa sa mga paborito kong anecdotes kuyari si Snoop Dogg meron siyang linya 1, 2, 3 and to the 4. Lahat tayo kaya natin isulat yun. Pero lahat ba tayo kaya natin bigkasin tulad ni Snoop Dogg na putang na sisikat yung 'di ba? Kahit hindi porket kayang isulat yun, ibig sabihin kayang i-deliver or So medyo may ganong effect si Sinyo para sa pag-analyze ko na yun parang marami siyang ang daming intangibles na pumapasok na hindi rin siya chamba hindi siya parang alam mo yung pinanganak si Sinyo ng ganun lang na hindi niya pinaghirapan yung mga ganitong skills. Ina-analyze niya rin yun at para hindi mo i-appreciate yun, parang medyo hindi mo
hindi mo rin binibigyan ng hustisya yung ano, yung kung ano man yung pinapasok ni Sinyo na effort at intensyon sa ganung paghahanda. Kasi lahat naman yan, 'di ba? Parang creative choices, choice mong mamili ng ganitong style at literal na choice mong hindi rin gumamit ng ganitong style. At sa pagkakilala ko kay Sinyo at sa maraming MCs ay sadya yun. Hindi siya sa ano, hindi siya sa simpleng hindi ko kaya o simpleng parang ayaw ko talaga ng ganong style. Hindi, talagang ano yun parang strategy yun 'di ba? Parang chess move yan Ano ba unahin mo? Si pawn ba or si bishop ba o si knight ba o kung ano man, 'di ba? So lahat yun parang may intention yun, hindi siya chamba, hindi siya simpleng parang pinanganak siyang ano nakakatawa kaya siya ganun kagaling or kaya siya most viewed or kung ano man, no? At sayang rin yun nga, parang sayang siya pagdating sa ano kung mismong pag-a-appreciate ng bawat MC para sa strengths nila at sa skill sets nila. Parang sayang kung magiging unsung pa yung kungyari mga ibang intangibles at skills ng isang Sinyo, kung parang pwede nyo lang din na parang hindi, wala, ganun lang siya parang nakakatawa siya. At ganun din kay Shernan, no? Yun nga, parang intentional pa rin yan. Intentional lahat. Yung kahit kunyari yung ano, no? Yung hindi ko maintindihan na bakit nila tinitira yung ano, yung isang patakaran ni Shernan sa sarili niyang liga na bawal mang damay ng ganito ganyan. Intention yun choice yan. Ibig sabihin may pumapasok na thought process talaga dyan. At kasama na rin doon yung sa thought process na yun, yung kabila nun na which is hindi niya pinili, di ba? At pagdating doon, yun nga, kunyari, tingin nyo si Shernan hindi niya kayang ano bang tingin nyo hindi niya kayang gawin? Kunyari, lahat parang tingin nyo hindi niya kayang magpaka-technical sa ganito or gumamit ng ganitong klaseng wordplay, gumamit ng ganitong klaseng reference. Tingin nyo hindi niya kayang mang-distract, mang-physical, mang-personal, mag-ungkat ng ano, ng baho ng MC. Si Shernan pa, syempre parang lalo kapag ganito na kami katagal magkakakilala na, syempre may mga kani-kanilang kwento na yan ng ano, ng bawat MC na pwede niyang gamitin, pwede niyang i-capitalize pagdating sa battle. Pero yung pagpili niya ng ibang ano ruta, kasama na nga doon yung intention na hindi piliin yung ruta na yon, na ayaw niyang mamisikal palagi o minsan ayaw niyang mampersonal lang ano ng, 'di ba, yung laglag baho talaga o ano o snitch o kung ano man. Ano siya yun nga parang tulad lang din ng sinabi ko kay Sinyo na ano, sayang din kung i-reduce nyo lang yung ginagawa niya sa simpleng ganito lang at para sa inyo na ay parang wala nang point na pakinggan o i-appreciate. Kasi tingin ko kapag nasuot nyo naman yung tamang lens para himayin yung ganito ganyan, yung skills na ganito ganyan, palagi kayong may mapupulot, palagi kayong may ma-appreciate na ano, hindi man mapulot pero may ma-appreciate na ano, na specific skill set, specific execution, specific line o kung ano man, laging meron So, ayun. Tingnan natin kung anong klaseng Sinyo at Shernan lalabas dito. Kung ano, mga pugot ulo na Sinyo at Shernan, kung wasak tiyan na Sinyo at Shernan. Gets ko yun nga, yung mga ibang matchup mas high stakes sa isang banda. Pero tingin ko si Sinyo at Shernan hindi sila magpapatalo, hindi sila magpapaagaw ng pwesto nila sa lineup na to at sa pwesto nila sa liga mismo, no? Kaya sana sana maging kasing ganda ng inaakala nating lahat na kaya nilang gawin pareho. Expectation, syempre medyo generic na nga, no? Pero paganda ng paganda, palaki ng palaki, palakas ng palakas, ganoon naman palagi.
Yun naman yung habol ko, habol natin ng buong staff, ng buong team ng mga MCs, at siguro kayo rin mga fans, gusto nyo rin talaga makita lagi yung next step. Battle wise, ganoon pa rin, men, parang syempre, parang gusto kong isipin na lagi kong hinahabol yung perfectong lineup para sa inyo, on paper, at syempre pati na rin sa pag-execute mismo ng mga laban na kumbaga walang MC na walang MC na papalya, walang MC na mag-choke, or walang MC na underprepared. Tulad ng mga sinasabi ko rin lagi, walang nilalagay dito, walang MC na nilalagay sa posisyon para makita nating mag-fail, gusto natin makita na mag-succeed lahat, makapaghanda ng mabuti, makapagbigay ng magandang material, at ma-entertain kayong lahat. After Vuelta, eto pwede ko nang siguro banggitin, meron tayo October 5, balik tayo sa TIU, abangan nyo yan, zoning ulit yan. Sana magustuhan nyo pa rin yung lineup. Tapos syempre, yun nga, pinaglalaban pa rin natin makaisa pa sa Cebu, makapag-Davao pa rin ngayong taon, at matagal na tayong iniintay ng mga Davaoenyo, lalo-lalo na yung mga galing sa Process of Illumination at sa 1 Minutes. Gusto pa rin nating mabigyan ng magandang show mga Davaoenyo. At meron akong niluluto na isa pang na bago matapos yung taon. Eto, pagkatapos ng shoot na to, ayusin ko pa yan, paplansyahin ko pa. At sana maplansya ko na pagdating mismo ng September 21 at sa susunod na event October 5 ay ma-anunsyo ko na, yun. Salamat sa suporta, salamat sa tiwala. At kung hindi man, edi wala, parang hindi para sa inyo to. Pero yun nga, bukod doon, yun, salamat talaga sa tiwala. Sana makasama pa rin namin kayo sa mga susunod na hakbang, susunod na event, susunod na taon. At sana palarin rin kami bilang bilang organization na na tuloy-tuloy pa rin namin papalakas yung lahat from top to bottom, from matchmaking to production value. Yun, sana talaga yun nga, parang hindi tayo mapatid. Sana maganda pa rin yung takbo ng streak of events na wala masyadong malaking aberya. Kuyari, 'di ba? Para may ganun yun yung kung sa lineup hinihiling mo, sa mismong battle hinihiling mo walang papalya sa battle na yun. Sa lineup, hinihiling mo, walang papalya sa lineup na yun. Sa mga events sa isang taon at kada lugar, hinihiling mo na walang malaking problema, walang mapa performance wise or logistical or kung ano man. Yun, sana tuloy-tuloy pa rin yung streak. At salamat ulit, yun nga, sa lahat ng naniniwala pa rin. At sa mga hindi, ayun, siguro nanonood pa rin naman kayo, andito pa rin kayo, kung ano man, edi andyan na yan kaya ito nga pala, hindi nga pala dapat matapos yung soundcheck, Enigma Machine, o kung ano man tong content na to ginagawa natin kung hindi ko ipapakyo yun si K-Ram. Pakyo, tangina ka. Yun.